What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Isang karaniwang araw iyon sa Japan, kung saan ang mga tao ay sumasakay ng tren upang makarating sa kani-kanilang destinasyon. Habang papalapit na ang tren sa huling hintuan nito, bigla na lamang nakatanggap ang lahat ng alerto sa kanilang mga cellphone tungkol sa malalakas na lindol na tumatama sa iba't ibang panig ng mundo. Naramdaman din nila ang pagyanig. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalakas ang pagyanig, lalo na nang pumasok ang tren sa isang lagusan. Nagsimulang mawalan ng balanse ang mga pasahero at nagkabanggaan habang nalilito at natatakot sa nangyayari. Bigla na lamang huminto ang tren nang may malakas na pagyanig, dahilan upang masindak ang lahat. Sa lalong madaling panahon, madaglang bumaba ang mga pasahero mula sa tren. Ngunit ang kanilang nakita sa labas ay nagdulot sa kanila ng matinding pagkabigla at pag-iyak. Ang mundong kanilang nakasanayan ay tila naglaho at sa halip ay natagpuan nila ang kanilang sarili malapit sa mga bundok, na ang tren ay naipit sa gitna ng isang lagusan at napapaligiran ng kagubatan. Mabilis nilang napagtanto na wala ng signal ang kanilang mga cellphone kaya't imposible ang humingi ng tulong. Isa pang nakakagulat na tuklas ay ang taning naroon lamang ay ang coach number 5. Nawawala ang natitirang bahagi ng tren. Napagtanto nilang kailangan nilang maghintay. Kabilang sa mga pasahero si Sam, isang empleyado ng gobyerno na nagtatrabaho bilang bumbero. Siya, kasama ang tagapagsilbi sa tren, ang nanguna sa pagpapakalma sa mga natatakot na pasahero at sa pagsusuri kung may mga nasugatan. Naroon din si Yumi at tumutulong. Nakilala na ni Yumi si Sam noon nang nagsagawa si Sam ng fire escape training. Simula noon, labis na hinangaan ni Yumi si Sam. Samantala, sa pangunahing lungsod, nag-aalala at nalilito ang lahat, kabilang ang mga pulis na hindi malaman kung saan napunta ang huling dalawang coach ng tren, ang numbers 5 at 6. Natagpuan nila ang riles hanggang sa punto ng pagkawala, ngunit wala silang makitang bakas ng mga nawawalang coach. Kapansin-pansin na ang kinaroroonan ng coach number 6 ay nananatiling isang misteryo, sapagkat kanina ay coach number 5 lamang ang nabanggit. Samantala, nagpasya sina Sam, Yumi at isa pang pasaherong nagngangalang Nevin na magsiyasat pa sa paligid. Lumayo sila ng kaunti mula sa bahaging naipit ang kanilang coach sa lagusan. Ngunit laking gulat nila nang makalabas sila ng lagusan. Tila walang anumang bakas ng buhay na parabang matagal nang wasak ang lahat. Umakyat sila sa kalapit na bundok upang magkaroon ng mas malinaw na tanaw, at ang kanilang nakita ay lubos na ikinamangha nila. Ang mundong kilala nila ilang oras lamang ang nakalalipas ay ganap nang nagbago. Sa paligid nila ay isang malawak na disyerto, walang kahit anumang palatandaan ng buhay ng tao. Pagbalik nila sa kanilang coach, ibinahagi nila ang kanilang nakita, dahilan upang magtaka ang lahat kung paano nagbago ng ganito kalaki ang kanilang kapaligiran. Walang lungsod o anumang tulong at wala pa ring signal ang kanilang cellphone. Napagtanto nilang mahigit 7 oras na silang na-stranded nang walang anumang pagsagip. Upang maging organisado, gumawa sila ng talaan ng lahat ng pasahero sa coach number 5. Kabuuang 46 na katauhan. Marami ang nagugutom at nauuhaw, at dahil wala silang dalang pagkain o tubig, naging napakaseryoso ng sitwasyon. Isang pasaherong nagngangalang Rennie ang naghahalungkat sa bag ni Nevin upang maghanap ng makakain, nang bigla niyang makita ang mga lihim na nagpaakala sa kanya na si Nevin ay isang kriminal. Nakakapagtaka, pilahim siyang kumuha ng pagkain mula sa bag ng iba. Kalaunan, nang mapansing nawawala ang pagkain ng isang pasahero, malakas ni Rennie sinisi si Nevin at tinawag siyang kriminal sa harap ng lahat. Ipinagtanggol ni Nevin ang kanyang sarili. Sinabing mali ang mag-akusa ng walang ebidensya at maaaring kahit sino ang gumawa nito.
Ngunit dahil sa paratang ni Rennie, patuloy pa rin siyang pinaghihinalaan, kaya't galit siyang umalis ng tren upang maghanap ng tulong. Kalaunan, natuklasan na may nakapag-record pala kay Rennie habang nagnanakaw, kaya't nalinis ang pangalan ni Nevin. Habang naghahanap ng tulong si Nevin, muntik na siyang mahulog sa isang malaking hukay. Ngunit dumating sina Sam at Yumi sa tamang oras upang iligtas siya. Dumating ang gabi, at sa susunod na araw, hirap pa ring maniwala ng mga pasahero na hindi ito panaginip at tulay silang na-stranded. Nagsimula ring maging paranoid ang ilan. Samantala, ang ibang pasaherong naglakbay upang mag-explore ay bumalik at ibinahagi ang anumang impormasyon na nakuha nila. Isa sa kanilang nakita ay isang malaking tore sa silangan na tila matagal nang inabandona at winasak. Nakakapagtaka dahil kailan lamang may balita na itatayo ang tore simula 2023 at matatapos noong 2026. Nakakita rin si Ken ng lata na may petsa ng pagkagawa na 2026. May isang biyologong napansin ang mga halaman na tila genetically modified, kahit na inaasahang posible lamang ito makalipas pa ang 40 taon. Dahil dito, napagtanto ng mga pasahero ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang kanilang coach ay tila naglakbay ng 40 taon sa hinaharap, mula 2023 patungong lampas 2063. Lubos na ikinatatakot ng lahat ang dahilan nito sapagkat tila wala ng tao sa mundo. Dalawa ang naging pamunahing layunin nila. Una, kung paano sila makakabalik sa 2023 at pangalawa, kung paano nauwi sa pagkawasak ang mundo. Samantala, noong 2023, kumalat ang balita tungkol sa dalawang nawawalang coach ng tren habang patuloy na naguguluhan ang gobyerno. 2 araw na silang walang pagkain at tubig. Sa ikalawang araw, naging napakahalaga ang paghanap ng tubig. Naglatag sina Sam at Yumi ng plastik sa ibabaw ng tren upang makakuha ng tubig ulan. Sina Sam at ilang pang iba ay naghanap ng tubig dahil sa pagkakita ng mga berding puno na palatandaang maaring may mapagkukunan ng tubig sa malapit. Sa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan, nakakita sila ng palaka at basang lupa, senyales na malapit na sila sa tubig. Kalaunan, natuklasan nila ang isang maliit na talbos na nagbigay sa kanila ng matinding ginhawa. Sa panahong ito, ipinaliwanag ni Nevin tungkol sa mga lihim. Mula pala iyon sa kanyang kapatid na 2 taong nakakulong at kakalaya lamang 2 araw na kalalipas. Ikinuwento ni Nevin ang kanilang mahirap na kabataan at kung paanong nagsumikap siyang magtrabaho bilang hairstylist upang magkaroon sila ng mas magandang buhay. Sa kabila nito, napasama pa rin ang kanyang kapatid sa iligal na gawain. Naunawaan ni Yumi at San na mali ang kanilang naging paghuhusga kay Nevin at lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Nagkaroon ng damdamin si Nevin kay Yumi habang tila may gusto naman si Yumi kay Sam na nagbunga ng isang komplikadong love triangle. Sa gitna ng lahat ito, bumuhos ang ulan na nagbigay sa kanila ng tubig at pag-asa. Ngunit alam nilang marami pang pagsubok ang darating. Pinangunahan ni Shane ang biyologo ang pagtukoy sa mga halaman na maaaring kainin at ang mga dapat iwasan. Isang araw, aksidenteng nakain ni Yumi ang nakalalasong halaman, ngunit sa kabutiang palad ay hindi ito nakakamatay. Gumawa rin sila ng mga kasangkapan mula sa mga puno at ginamit pa ang kanilang ATM cards para sa pansamantalang kutsilyo, patunay ng kakayahan ng tao na umadapt sa krisis. Habang naghahanap ng pagkain kinabukasan, nakatagpo ni Shane ang isang misteryosong lalaki, ang unang taong nakita nila bukod sa kanilang grupo. Gayunman, malubha siyang nasugatan. Dahil sa kakulangan ng kagamitan, si Yuto, isang estudyante ng medisina, ang nagumot sa kanya gamit ang kaalaman sa mga halamang gamot. Matapos ang 3 araw, gumaling si Shane at ibinahagi tungkol sa estrenhyo. Naglagay sila ng mga bitak upang maprotektahan kanilang sarili. Isang araw, may nahuli sa bitak, isang batang lalaki na kalaunan ay tumakas ngunit hinikayat silang sumunod.
dinala sila ng bata sa isang lugar kung saan natagpuan nila ang nawawalang Coach number 6. Nakilala nila si Hector na itinuturing na leader ng Coach 6. Ibinahagi niya ang kasaysayan ng mundo. Noong 2026, tumama isang malaking meteorite sa Earth, nagdulot ng lindol, tsunami at pagkamatay ng bilyon-bilyong tao. Kalaunan, bumalik ang kalikasan ngulit wala na ang sangkatauhan. Ipinaliwanag ni Hector na kung makakabalik sila sa 2023, kailangan nilang balaan ang gobyerno upang maiwasan ang trahedya. Ngunit kalaunan, natuklasan ni Yumi ang lihim ni Hector. Wala siyang balak bumalik sa nakaraan at nais siyang manatili na leader sa hinaharap. Dahil dito, binihag siya ni Yumi. Sa huli, nakatakas si Yumi at ibinuhayag ang tunay na plano ni Hector sa lahat, ang pigilan silang makabalik sa kanilang panahon. Isang malinis at hindi pa nasisirang daigdig na may saganang likas na yaman, walang labis na populasyon at walang polusyon, isang mundo kung saan wala nang kailangang magdusa muli sa gutom. Gayunman, ang grupo na nayoy alam na ang tunay na intensyon ni Hector ay siyang itaboy. Bago siya tuluyang paalisin, ipinakita ni Hector sa kanila ang isang talaarawan na natagpuan niya sa barko. Nabanggit doon ang isang tore sa malapit na posibleng magsilbing daan pabalik sa kanilang sariling panahon. Dahil sa impormasyong ito, 2 pasahero ang nagpunta sa burol sa gabi at natagpuan ng mga labi ng meteorite na tumama sa daigdig. Ang mga pirasong ito ay may kakaibang katangian na hindi matatagpuan sa Earth. Samantala, noong 2023, isang siyentistang nagngangalang Ray ang nagsusuri ng mga CCTV footage upang maunawaan kung paano naglaho ang 2 coach ng tren. Natuklasan niya na may bumukas na wormhole sa loob ng lagusan sa mismong sandali ng kanilang pagkawala. Napagpasyahan ni Ray na ang mga coach ay talagang nilamon ng wormhole ngulit na natiling palaisipan kung saan sila dinala nito. Bumalik tayo sa 2060. Ilang pasahero mula sa Coach 6 na ayam sumunod sa mga plano ni Hector at sabik na makabalik sa kanilang mga pamilya ang sumama sa grupo mula sa Coach 5. Sama-sama nilang sinimulang pag-aralan ng mga piraso ng meteorite at natuklasan ni Sam na ang mga ito ay may kakaibang magnetic charge na naiiba sa anumang bagay sa Earth. Ang pagtuklas na ang mga piraso ng meteorite ay naglalabas ng mahinang liwanag at may natatanging magnetic charge ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga nakaligtas. Inisip nila na kung makakalap pa sila ng mas maraming piraso, maaari nilang magamit ang magnetic field na ito sa kanilang kapakinabangan. Isang mahalagang pahayagang nagmula sa isang pasahero na nakaalala na nakakita siya ng tila bulalakaw sa kalangitan noong araw ng kanilang paglalakbay sa panahon. Gayunman, si Ray, na patuloy na nagsusuri ng footage noong 2023, ay kinilala ang pangyayaring iyon hindi bilang bulalakaw, kundi bilang pagsabag ng isang napakalaking bituin na umabot sa dulo ng buhay nito at sumabag na naglalabas ng napakalaking enerhiya. Ang ganitong uri ng sakuna ay maaaring magkaroon ng matinding epekto sa espasyo at oras, kabilang ang pagdulot ng lindol sa mga kalapit na planeta, pagbuo ng mga black holes at posibleng paglikha ng mga bitak sa spacetime. Dahil dito, napagpasyahan nila na ang pagsabag ng supernova ang lumikha ng bitak sa Earth na nagbukas ng wormhole na siyang nagdala sa huling 2 coach ng tren patungo sa hinaharap. Nang maunawaan nilang naglakbay sila sa panahon sa pamamagitan ng wormhole, napagtanto ng mga nakaligtas na upang makabalik sa kanilang orihinal na panahon, kailangang alinman na muling kusang bumukas ang wormhole o kailangang makalikha sila ng sapat na enerhiya upang buksan ito mismo gamit ang mga katangian ng meteorite. Kinabukasan ay nagdala ng panibagong hamon nang masira ng isang malakas na bagyo ang kanilang masisilungan at masayang ang kanilang mga supply ng pagkain. Sa gitna nito, may isang pasahero ang nagmungkahi na humanap sila ng kanlungan sa lagusan sa likod ng tren upang makaiwas sa bagsik ng bagyo. Ngunit nang buksan nila ang pinto ng lagusan, laking gulat nilang matuklasan na isa pang wormhole ang nabuo dahil sa ulan at bagyo. Isang hindi sinasadyang eksperimento kung saan ang isang manika na mula sa bulsa ng isang pasahero ay nahigop papasok sa wormhole ay muling nagbigay sa kanila ng pag-asa na ito na ang daan pabalik sa kanilang sariling panahon. Gayunman, nang tangkain ni Yechi na pumasok sa wormhole, pinigil ni Sham at binanlanan tungkol sa panganib at posibilidad ng kamatayan dahil sa enerhiya nito. Nang humupa ang bagyo, bigla ring naglaho ang wormhole.
Bumalik tayo sa 2023. Dalawang detektive na nag-iimbestiga sa pagkawala ng mga coaches ng tren ay nakatagpo ng kaparehong manika na nahigop sa wormhole. Ang manika na gawa sa China noong 2060 ay nagsilbing ebidensyang nagdurugtong ang wormhole sa dalawang magkaibang panahon. Napagpasyahan ng mga nakaligtas sa 2060 na ang paglitong ng wormhole ay may kaugnayan sa matinding kaguluhan ng enerhiya na dulot ng mga pangyayari tulad ng supernova, bagyo o lindol. Dahil dito, napagpasyahan nila na kailangan nila ng napakalaking pinagkukunan ng kuryente upang posibleng muling buksan ang wormhole, kaya bumuo sila ng plano. Natuklasan nila ang isang sirang poste ng kuryente. Sa pagsunod sa mga kableng mula rito, umaasa silang makakuha ng sapat na enerhiya upang artipisyal na malikha ang matinding kondisyon na kailangan upang muling buksan ang wormhole. Matapos ilang araw ng walang tigil na paghuhukay, natagpuan nila ang isang substation ng kuryente na matagal nang natabunan ng putik. Himalangang buo pa rin ang loob nito at mas lalo silang namangha nang matuklasan na may natitira pa ritong malaking supply na kuryente na napreserba ng maraming dekada. Ang tuklas na ito ay nagbigay sa kanila ng panibagong pag-asa. Gumawa ang grupo ng plano upang gamitin ang natuklasang kuryente at idirekta ito sa lagusan para sa pagdating ng susunod na bagyo ay malapawan at mapatatag ng sapat na tagal ang wormhole upang sila ay makabalik sa kanilang panahon. Nang napansin ni Nevin na parating na bagyo, ipinaalam niya kay Yumi ang kanyang desisyong maiwan dahil naniniwala siyang wala na siyang babalikan sa kanilang dating mundo. Si Yumi, may pag-unawa ngunit matatag sa kanyang damdamin, ay nagmungkahing manatili na lang silang magkaibigan dahil ang kanyang puso ay para kay Sam. Si Sam, na nakasaksi sa usapin, ay nalito at hindi malaman kung paanong kikilos. Pagsisimula ng bagyo na naigang gahipain, lahat ay nagmadaling sumakay sa tren at naging matagumpay ang kanilang plano. Lumawak at naging matatag ang wormhole. Hinikayat nina Sam at Yumi si Nevin na sumama at kabila ng pag-aalinlangan at tindi ng bagyo, nagawa nilang lahat na sumakay. Pumasok ang tren sa wormhole, puno ng pag-asa na makabalik sa kanilang sariling panahon. Paglabas mula sa wormhole, binuksan ng mga tauhan ng seguridad ang mga pinto ng tren. Agad na nagtanong ang mga pasahero kung anong petsa na. Ang sagot ay ikinagulat ng lahat, May 1, 2026. 3 taon matapos ang kanilang pag-alis noong 2023 at ilang buwan bago ang inaasahang tatama ang meteorite sa Earth. Ibig sabihin nito, nakabalik sila sa kanilang orihinal na timeline ngunit 3 taon na ang nakalipas sa isang mahalagang sandali bago ang nalalapit na sakuna. Pagdating nila, agad silang sinuri ng mga medical teams upang matiyak na hindi sila nadama sa mapanganib na radyasyon o impeksyon. Sinubok ng grupong ipaliwanag sa pulisya at pamahalaan ang kanilang pambihirang paglalakbay mula 2023 patungong 2060 at pabalik kasama ang mga ebidensyang dala nila tulad ng manika, mga piraso ng meteorite at mga halaman mula sa hinaharap. Ibinahagi rin nila ang isang talaarawan na naglalaman ng timeline na nagsasaad ng pagkawasak ng Earth sa December 9, 2026 dahil sa pagtama ng meteorite. Kabila ang mga ebidensya na natiling mapagdudahan ng mga otoridad. Ang idea ng paglalakbay sa panahon at nalalapit na katapusan ng mundo ay tila napakalabong paniwalain kaya hindi agad pinansin ang kanilang mga babala. Samantala, muling nagkita ang mga nakaligtas at kanilang mga pamilya na 3 taon nang naghahanap sa kanila. Para sa mga naglakbay sa panahon, pakiramdam nila'y ilang buwan lamang ang nakalipas. Si Nevin na dating nakakaramdam ng pag-iisa ay muling nakapiling ang kanyang nakababatang kapatid. Humingi ng tawad ang kapatid niya sa kanyang mga nagawang legal at ipinaliwanag na ang paggawala ni Nevin ang nagtulak sa kanya upang magbago. Ang muling pagkikita ay nagdala ng labis na saya at bagong simula sa kanilang relasyon. Gayunman, ang iba pang mga nakaligtas, kapila ng saya ng muling pagkikita ay pasan pa rin ang bigat ng kaalaman tungkol sa nalalapit na kapahamakan ng mundo. Nanatiling hadlang ang pagdududa ng pamahalaan. Ngulit si Ray, ang siyentistang nag-iimbestiga sa pagkawala ng tren mula pa noong 2023, ay kinumpirma ang mga pahayag ng mga nakaligtas at ang schedule ng pagdating ng meteorite sa Disyembre. Dahil sa patuloy na kawalan ng aksyon ng pamahalaan, ginamit ng mga nakaligtas ang social media upang ibahagi ang kanilang kaalaman tungkol sa hinaharap. Naging viral ang kanilang mga posts at videos, nagpalagan ng kaalaman at nagbunsod ng matinding presyon mula sa publiko. Dahil dito,
At sa hindi maitatangging ebidensya ni Ray, nagsagawa ang pamahalaan ng isang huling minutong misyon sa kalangitan. Isang rocket ang ipinadala upang baguhin ang direksyon ng meteorite at maiwasan ang banggaan. Habang napapalapit ang kritikal na sandali, naghanda rin ng mga nakaligtas ng isang ligtas na kanlungan sakaling mabigo ang misyon. Pinili nila ang Switzerland na ayon sa kanilang kaalaman mula sa hinaharap ay isa sa mga mas ligtas na lugar sa takayang pandaigdigang sakuna. Habang naghahanda silang umalis, napansin ni Yumi na si Nevin na nayoy may layunin na sa buhay ay tulad ni Sam, handang tumulong sa kapwa sa gitna ng krisis. Sa gitna ng tensyon, makatanggap si Ray ng kumpirmasyon. Tagumpay ang misyon sa kalangitan. Nabago ng rocket ang daan ng meteorite at nailigtas ang Earth mula sa pagkawasak. Kung naririto ka pa rin, paki-like at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong po yun. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.